So, magandang umaga sa inyong lahat. So, maraming wala. Mga taga San Jose, ano? Maraming wala. Okay, so pwede mo bang palakpakan natin ang Panginoon? Yung palakpak ng hal. Halal. So, ito ho ba ng March ang ating topic? It's about prayer. Ano ho? At alam nyo ho, sabi nga ho ni Oswald Smith, yung intercessory prayer ay ito yung highest form of service. Ano ho? Kasi nananalangin ka nang hindi patungkol sa sarili mo, kundi nananalangin ka patungkol sa iba. Okay? So sabi nga ho ng Ezekiel 20 verse 32, pakilagay mo nga sandali. Ezekiel 20 verse 32, sabi yan, who will stand on the gap? Ano, sino ang tatayo sa gitna? Okay, para sa bayan ko at sa akin. Ayan. So, ito ho yung ating topic ng week 3, the ministry of intercession. So verse 32, sabi niya ay, okay, 32. Ayan, so, mali, ano. Hindi yan. So, sa Ezekiel, may verse po doon na, sino ang tatayo sa gitna at sa akin at sa bayang Israel? Ano ho? At sabi ho ni Ezekiel, wala akong natakbuan, isa man. So, ang tawag ho doon ay intercession. Ano ho? Tatayo ka sa gitna at ipapanalangin mo yung ibang tao, okay? Na huwag silang hukuman ng Panginoon at hindi dumating yung judgment sa tao. Okay, kaya nga ho tayo nagpe-pray ng 3. Ano, at yung prayer of 3, tinatalakay yung ni Pastor Edith sa ating mga training. At ini-encourage ko po kayo kasi wala naman tao na aayaw sa prayer. Ano ho, lahat ho tayo, kasi nga ho hindi mananampalataya, pag sinabi mo ipagpe-pray kita, papayag po yun kasi prayer. Okay? At ang pinaka-main text ko po ay yung Exodus chapter 32. Ayan. Verse 11 to 14 hanggang tapos lundag tayo ng 31 at 32. So sabi niyan sa Exodus chapter 11, Exodus chapter 32, okay, 11 to 14. Okay, but Moses implored the Lord his God and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with mighty hand? So verse 12, okay. Why should the Egyptians say, with evil intent did he bring them out to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from your burning anger and relent from this disaster against your people. Verse 13, ayan. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your offspring as the stars of heaven, and all this land that I have promised I will give to your offspring, and they shall inherit forever. Verse 14, and the Lord relented, at the Lord, ibig sabihin po na relented, ang Panginoon nagbago ng puso, ng isip, hindi tinuloy yung pagpugnaw sa bayang Israel. And the Lord relented from the disaster that He had spoken of bringing on His people. So sa verse 31, lundag tayo ng verse 31, hanggang 32. Sabi, so Moses returned to the Lord and said, Alas, this people had sinned, a great sin. They have made for themselves gods of gold. Verse 32, but now, if you will forgive your sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. So, ang pangyayari ho ganito, so si Moises bago natin ipaliwanag, pumunta ho si Moises doon sa bundok ng Sinai
At doon sa bundok ng Sinai, binigay ho ng Panginoon kay Moises yung 10 utos. Yung 12 ang nagkubet, dapat magkaroon ka lang ng isang Panginoon mong Diyos, mahalin mo siya ng buong puso at buong kaluluwas. So, and so on and so forth. So, dala niya ho yun, 2 tablet ng stone. Nakasulat ho yun, mga commandments ng Panginoon, na susundin ho ng bayang Israel. So, pagbabaho ni Moises, nakita niya nagkakagulo kasi nagpipista. So, si Aaron, na kapatid po niya, napilitan. Sabi ho ng mga Israelita, Aaron, nasaan ba yung kapatid mong yan? 4 na pong araw na nating hindi nakikita. Dinala ba nila kami dito nilabas ba niya kami sa Ehipto para ganituhin? Walang tubig, walang makain. Nasaan yung iyong kapatid? So parang gano'n, galit na galit yung mga Israelita. So something like that, ang kalagayan ito chapter na ito. Okay? Sa pagbabaho ni Moises, nagkakagulungan, dala niya 2 tablet ng 10 Commandments, nakita niya, nagpipista ho yung mga Israelita. So sa takot ho ni Aaron, na siya'y patayin ho ng kanyang kababayan, sabi niya, sige, kuhanin niyo yung inyong mga gintong alahas. At tayo gagawa ng Diyos na gusto niyo. So parang gano'n, So nakakolekta ho sila ng maraming ginto, kinuha yung mga hikaw, mga singsing, mga kwintas, at yung mga barrel ho nila ng ginto, kanila ho tinunaw. At pagkakatunaw ho, naglikha ho sila ng isang baka. Isang bakang Diyos. At sila ho'y nagpista, sabi nila, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ikaw ang naglabas sa amin sa Ehipto. So pagbabaho ni Moises, siyempre naandun yung indignation. Naandun talaga ho yung, siyempre sama ng loob. So para ho bang asawang babae, na natakpuan niya yung kanyang asawang lalaki, may iba. Parang gano'n ang kalagayan So parang gano'n ang kalagayan. Siyempre si Moises, masamang-masama ang loob kasi yung mga Israelita na kanyang inilabas at hinati ho yung Red Sea. At sila ho'y nakaligtas po doon sa mga sundalo ng mga Egyptian. Ay ito ngayon, ang senaryo na talagang sumasayaw, nagpupuri, at sabi, ikaw ang Diyos namin, baka. Gintong baka, Ikaw ang naglabas sa amin sa Ehipto. Ngayon, sabi ng Panginoon, Moises, pwede bang tumabi-tabi ka? So parang magulang, Mrs., tumatabi ka tatabi ka konti, at sasapukin ko ang anak mo. So parang ganun ang kalagayan. Parang ganun. So sabi ni Moises, no! Balik mo anak, balik mo. Doon sa chapter 11. Sabi ho ni Moises, Panginoon, huwag po. Alang-alang po doon sa inyong mga lingkod na si Abraham, si Isaac at si Israel. Sabi diyan? But Moses implored the Lord, his God, and said, O Lord, why does your wrath burn not against your people, Lord? Huwag kang magalit, Panginoon. Huwag mong i-explore ang iyong judgment sa iyong bayan. That is intercession. Hello? Amen. So, hindi ka nananalangin ng patungkol sa iyong sarili, kundi ikaw ay tumatayo sa gitna. Sabi ni Moises, siguro, parang anak, di ba yung anak, yung asawa ko nga nung araw na pinapalo ko yung mga anak ko, gagalatin na si Israel. Ano ka ba, huwag mo palo yung anak mo. Parang ganon, Parang ganon. So, sabi ho ni Moises, Lord, huwag mong i-explore ang iyong judgment sa iyong mga anak. Why does your wrath burn hot against your people whom you have brought out of the land of Egypt with great power and mighty hand? Lord, dinala mo yung mga anak mong yan. Inalis mo sa Ehipto ang bayan mo, Panginoon. Huwag po. Ayan ho.
At sabi ni Moses noon sa verse 13, sabi niya, ayan, remember Abraham. Kaya nga ho, ginagamit ko itong prayer na ito, Lord. Pag nga nasa Los Baños ako, Lord, alang-alang po sa paglilingkod naming mag-asawa. Pagalingin niyo po yung aking kapatid, Lord. Alang-alang sa iyong habag, Lord, na ikaw yung aming Diyos na naghihimala, na napako sa krus. At Lord, alang-alang sa paglilingkod naming mag-asawa, na kami po ay talagang nagsakripisyo para po sa gospel mo. Parang gano'n ang prayer niya. Lord, alang-alang doon sa aming mga ninuno, na si Abraham, si Isaac, si Jacob. Ayan, sabi, to whom you serve by your own self, and said to them, I will multiply your offspring as the stars of heaven, and this land that I have promised, I will give to your offspring, and they shall inherit it forever. So sabi niya, Panginoon, alang-alang po sa mga taong ito, na pinangakuan mo na magiging kasindami ng bituin sa langit, ang iyong magiging mga anak. At ipinangako mo, Panginoong Isus, ipinangako mo, Panginoon, sila yung magmamana ng lupang Kanaan. At alam nyo, si Lord, nag-relent siya. Di ba kayong mga magulang? Amen? Di ba kayong mga magulang? Pag ang inyong anak ay nilalambing, lalo yung mga maliliit nating anak, di ba wala ka nang magawa? Sabihin mo, sige na nga, wag mo na lang uulitin. Di ba yung puso mo napakalambot? Nagbabago yung iyong pasya. Hindi ka na papasok, ha? Talagang ikaw ay napakatigas ng iyong ulo. Hindi ka na, puro paglakwatsa ang iyong inaatupag, hindi na ikaw papasok. Pero yung anak ninyo, halimbawa, sabi niya, Mama, another chance. Tapos nagmamano-mano pa sa iyo. Di ba ikaw ho, nababago isip mo? So sa kalagayang ito ho, nagbago ang Lord. At sabi ho sa verse 14, and the Lord relented. Nagbago ang Panginoon ng kanyang puso, ng kanyang isip. The word relented means binago niya yung pasya niya. Kasi ibubuhos na niya ho yung kanyang puot. Pababaksakin na ho yung apoy. Pabubukahin ho yung lupa at lalamunin yung bayang Israel sa katigasan ng ulo. Amen? Kaya biro niyo sakit sa Panginoon niyo. Pinagpalit siya sa baka. Okay? Kaya sabi ho doon sa verse 31 and 32, Lord, kung hindi mo patatawarin ang iyong bayan, so sabi ni Moises, Lord, kung hindi mo patatawarin ang mga Israelita, ang iyong bayang pinili, tanggalin mo na yung pangalan ko, blot me out from the book of life. So sabi, but now, if you will forgive their sins, but if not, please blot me out of your book that you have written. Tanggalin mo na yung pangalan ko, na yung pangalan ko ay ako isa sa mga candidate papunta doon sa langit. Panginoon, alang-alang sa iyong pagmamahal, ako na lang. O di ba meron tayong ganun minsan? Hello? And ang tawag mo doon, intercession. Nananalangin tayo. Hindi para tayo lamang pansarili, kundi nananalangin tayo on behalf of other people na yung salvation or judgment ng God ay huwag dumating sa mga taong ito. Amen? Ay sinong aayaw din eh? Sinong aayaw ho doon sa panalangin tatlong tao? Ay pinapanalangin mo, Panginoon, 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 Panginoon. Yung pinipitri ko nga, tutuloy ko na lang din. Kasi noong isang araw, aking kinakamusta. Ay ko, sir, hindi niya alam, pinagpay-pray ko siya pa. Pinagpay-pray ko, kasama sa pitri ko. Ay ko, sir, saan ka punta? Ay, di nila, ano kayo magsasabong? Ay, kailangan panalangin, paano ha? Amen? Amen! So, parang gano'n, Lord, alang-alang
alang-alang, Lord, na ako po ay pinili mo. Kung hindi mo patatawarin ang iyong bayan, Lord, ako na lang po. Isulat mo ang pangalan nila doon sa mga pangalan papasok doon sa pangako mo. Ako na lang ang tanggalin mo, alang-alang sa kanila. Parang ganun. Amen? Oh. Alam nyo, yun lagi kong ginagawa. Pag ako nga nauwi sa amin, at ako na natutuwa, kasi yung kapatid ko nga pinicturean ko, pinadala ko doon sa kapatid ko sa Amerika. Ayun nakakakain na ng lugaw, tapos nakakapag-utay-utay na magsalita. Alam nyo, prayer works. Ang panalangin ng matuwid, malaki ang magagawa. Amen, amen! Kaya ho kayo, ini-encourage ko kayo, sumama. Sino ho ba ang ating papanalangin? Di yung mahal mo sa buhay. Wala naman magmamalasakit diyan. Hindi pagmamalasakitin ng kapitbahay iyan. Ang magmamalasakit diyan ay yung kadugo tayo. Tayong kadugo. Kaya tayo ay pumapasok sa ganito mga programa. At bago ho ako magpatuloy, gusto ko lang makita na nilikhaan tayo ng Panginoon na may purpose, hindi pa ulit-ulit na At sabi ho doon sa Psalms 103 verse 7, He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. Alam niyo kasi, He made known His ways to Moses, His acts to the people of Israel. Alam niyo ho kasi, itong mga taong ito, nahirati sa himala. Kaya ho, bumalik sila doon sa Diyos ang baka. Katatapos lang ho hatiin ng Red Sea, nagpapatak ho at umaga ng mana, nagturn agad sa Panginoon, tumalikod agad sa Panginoon. Kasi nahirati sa himala yung bayang Israel. Iba ho yung way sa acts. Acts, yung acts ho ng Panginoon, ito yung representation ng kanyang kamay. At pag yung representation ng kamay po, ibig sabihin ito yung kanyang kapangyarihan, yung himala ng Panginoong Hesus. At nakita natin sa ating simbahan. At lahat ng simbahan, nakakakita tayo ng mga himala ng pagpapagaling. Pero yung ways, ito ho yung ways na sinasabi natin, ito yung mind ni Lord. Ito yung pag-iisip ng Panginoon. At ang kasama ho doon sa mind, ay yun hong layunin ng Panginoon sa tao. Amen! Amen! Kaya ho yung ways, ang ibig sabihin po ng Panginoon dyan, mga anak, ang layunin ko sa inyo, iligtas kayo at hindi kayo mapahamak. Amen? Those who knew His ways, knew why He or she exists. Yung mga anak ng Panginoon, na alam ang kanyang mga gawi, ang mga kalooban ng Panginoon, ay alam niya kung ba't siya nag-i-exist sa mundong ito. Amen? Amen. And that's what they call purpose. Purpose is the most important thing in life. Pinakamahalaga sa buhay ng tao. I believe the greatest tragedy in life is not death. Ako ho naniniwala na ang greatest tragedy na pwede sumapit sa tao ay hindi kamatayan. I believe that the greatest tragedy in life is not death, but the greatest tragedy in life is life without purpose. Yung nabuhay ka, nawala lang. Kaya nga hinahamon ko kayo eh. Hinahamon tayo ng salita ng Diyos sa sumama. Kasi ang dami hong unsaved na tao. Amen. Amen. Andiyan pa kayo. Yung mga mamimista, magsabi ng amen. Mamimista talaga. Okay. Meron pa kayo napupulot? Okay.
Uh, may sunod pa ako dito. But the greatest tragedy in life is life without purpose. It is more tragic to be alive and not know why. Mas mahirap daw ho yung mabuhay ka na hindi mo lang alam. Mahirap talaga ho yun. Yung wala kang direksyon. Kaya ang simbahan ho, katinan nyo, bakit dito ho umangal? Kasi may direksyon. Amen nga, yung mind ni Lord, inaakay ni Moises yung kanyang bayan. Katinan nyo, maraming galit sa akin. Hindi nga ho. Maraming hindi natutuwa sa akin. Kasi nilalagyan natin ng purpose yung simbahan natin eh. Hello? Pumalakpak nga ho yung nagmamahal sa akin. Ay di, sasama kayo. Sasama kayo. Papanalangin mo, Lord, si Papa. Papanalangin mo yung Lord, yung asawa ko. Maligtas. Makapasok sa langit. Lord, yung anak ko. Amen. Amen. Oh. Nasaan na ho ba ako? Those who knew. Taga, nawala. It is more tragic to be alive and not know why than to be dead and does not know life. Mas maigi pa daw ho yung namatay. Ano ho? Na talagang walang alam. Walang naging layunin. Ay tayo'y alam natin. Kagaya ng bayang Israel, alam natin ang layunin natin. At ang layunin natin ay samahan ang Panginoon sa kanyang ways, sa kanyang purpose. Kaya ang simbahang maayos, meron pong purpose. May vision, may mission. Kasi na yung mga ospital, yung DepEd po, makita mo yung mission statement, vision statement. Meron silang purpose. Amen. Amen po. Oh. Kaya mas nakahedya daw po yun, na nabuhay ka. Na ganun lang, wala. Alam niyo, maraming taong gano'n. Talagang ba't ka nabuhay? Wala lang. Ang simbahan hindi ho gano'n. Hello? Oh, ulitin ko lang ho, ha? Ulitin ko lang ho yung aking sinulat. It is more tragic to be alive and not know why than to be dead and does not know life. Lahat tayo alam natin ang buhay mahalaga. At alam din natin na ang buhay iisa. Amen. Wala ho tayong spare parts na pwedeng ipalit. Pag namatay ka, wala ho. Wala tayong reserbang gulong. Kaya ho, napakadami ho mga tao na talaga ho papunta ho sa kapahamakan. At pag ang simbahan ay ang kalagayan ho ay ganito, na tayo hindi kikilos. Kaya ine-emphasize dito, nung si Moises po ay namatay na, sabi, Moises knew his ways, the mind of the Lord. At yung mind ni Lord, yun ho ay representation ng purpose sa buhay, layunin sa buhay. Katiyan nyo, marami sa inyo nag-ayos, umunlad ang buhay. Marami sa inyo mga kabataan, nakinig sa akin. At nung kayo makinig sa akin, naayos, nakatapos kayo ng kolehiyo at may meron ng trabaho. So bakit po? Nagkaroon ng layunin. Kaya ngayon pong umaga, akin lang hong binalikan ng kaunti huyo sapagkat gusto ho ng Panginoon kasama kayo. Amen. So pakisabi mo sa katabi mo, kasama pala ako, hindi ko alam. Kaya na naman. Buti na lang, nandito ako ngayong umaga. Nalaman ko, palakpakan mo natin ang Panginoon. Amen. So, siningit ko lang po yun. Kasi dapat maintindihan natin na meron tayong purpose at hindi ka nabuhay para lamang sa isang kamatayang walang kakwenta-kwenta. Nabuhay ka para yung ways ni Lord magawa natin. Amen? Amen. Oh.
Kaya nga, balik tayo sa text natin, nag-plead si Moises, sabi niya, Panginoon, wag po, mamamatay po ang aking bayan. Mamamatay po ang bayan ninyo. So, lundag tayo sa Isaiah. Isaiah 62, lagay mo, 6 and 7. Okay. Isaiah 62, ayan. Verse 6, sabi niya, on your walls, O Jerusalem, I have set watchmen. So sabi ng Panginoon, tuloy natin, all the day and all the night, they shall never be silent. You who put the Lord in the remembrance, take no rest. Verse 7. And give him no rest until he establishes Jerusalem and makes it a praise in the earth. So ang background ng text na ito, nasa foreign land po ito sila Isaiah. Isaiah, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Yan hong, si Ezekiel. Magkakasama ho sila daw nabihag sa Babylonia. Nagpalit-palit na ho ng empire at hari. So yung mga taga-Babylonia, sinasabihan yung mga Israelita, awitin naman ninyo yung inyong awitin sa Sayon. Awitin naman ninyo yung awitin para kay Yahweh. So sabi ho ni Isaiah, paano namin maaawit yung awitin para kay Yahweh? Ay kami ngay bihag ninyo. So ang ginawa ho ni Isaiah, tinurn niya ito sa isang panalangin. Hello? At yung panalangin hong ito ay prayer of intercession. At ang sabi niya, on your walls of Jerusalem, I had set watchmen. Watchmen, yung pwedeng, Lord, katino yung simbahan natin, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hanggang Linggo ho. Ito lang ang prayer natin. May mga nananalangin ho. At ang sabi ho dyan, yung watchmen, ito yung mga taong nakatayo doon sa itaas ng wall, nagbabantay kung may lulusob na kaaway. At yun ho ay representation ng panalangin. At ang sabi, O Jerusalem, I had set watchmen all the day and all the night. They shall never be silent. Kaya ang utos nga ho ng Panginoon, panalangin walang patid. Lord, dalangin po namin ang aming bayan. Dalangin po namin ang aming mga kapwa Pilipino, yung 12 milyong Pilipino overseas, Panginoon, dalangin po namin. And that's what we call intercession. So sa Isaiah ho, nag-i-intercede siya, Panginoon. At ang sabi ho niya, you have put the Lord in remembrance, Lord. Alalahanin mo naman kami. Kami mga bihag din sa Babylonia. Lord, alalahanin mo kami. Alalahanin, take no rest. Lord, hindi ka namin pagpapahingahin. Hindi kami magpapahinga hanggat hindi mo tinutupad yung tinutugon yung panalangin ko. Naalala niyo ho doon sa parable, doon sa gospel? Okay? May isa hong hukom. Okay ho? Nilapitan po ng isang babae. At sabi doon, hukom, bigyan mo naman ho ng justice. Yung aking anak. Sabi ng hukom, hindi kita kilala. Pero ho, yung babae, nagbalik-balik ko doon sa hukom. Sabi ng hukom, bagamat hindi ka nakikilala, tutulungan kita. At sabi ng Panginoon ho dito, sabi ni Isaiah, you put the Lord in remembrance, take no rest, and give him no rest until he establishes Jerusalem and make it praise in the earth. Sabi niya, Panginoon, hanggat hindi mo ka binabalik doon sa aming bayan, sa Jerusalem, Panginoong Hesus, hindi kami titigil ng panalangin hanggat hindi mo kami inuuwi. Alam niyo, yung ganun mga panalangin, ito yung mga agony. Amen? Amen po. Nakakanas na ba kayo na inyong anak ay na-confine? Nawala ka lang re-resolve kundi lumuhod? Nung yung anak kong isi-isir nga ho ay nag-agaw buhay doon sa amin sa Los Baños, talaga ako'y luhod ho doon sa
sa kwarto ng anak ko. Lord, Panginoon, yung aking anak, Lord, wag mong kukunin kasi nga ho, high fever. Talagang tinakbo ko yun si Dr. Kapua. Lord, dalangin ko hanggat hindi mo pinagagaling yung anak ko, Lord. Maawa ka, maawa ka. So sa Isaiah ho, ganong klase yung panalangin. Panginoon, hanggat hindi na-i-establish at kami nakakauwi at hindi nakikita yung glory mo sa bayan ng Israel, hindi ako titigil manalangin. So yun ho ang P3. Ano ho? Pinapanalangin mo yung ibang tao para makita yung glory ng Panginoon sa kanya. At magkaroon siya ng salvation. Amen? Kaya sabi nga ho dyan sabi niya sa introduction, in the opening verse in Isaiah, our Lord declared, I will not rest. Hindi rin siya titigil till His purpose of grace is accomplished. At ang grace naman ho, para sa lahat ng tao ho yan. Hindi lang para sa atin ho yan. Amen? Hanggat hindi sila naliligtas. His soul is upon the perfection of the church. Ang kanyang puso, ang puso ng Panginoon ay para maayos yung simbahan. And He would have no rest. And we would have no rest until the grace, amen, and the fulfillment of the grace of the Lord ay makita sa tao. Hindi titigil tayo at hindi natin titigil ng Panginoon hanggat yung glory ng Panginoon hindi nakikita sa kanyang mga anak. Amen? O mag-testimony ako ng kaunti sa inyo. Alam nyo, kaya ako yung meron ganito simbahan tayo. Ito yung madugo. Madugo ho ito. Kasama ko noon si Pastor Mar. Nakatira kami kay Latin Leone. Alam niyo ba kami, maghapon na nanalangin. Bago ho natin nakating ang isang kalagayang ito, sisecure ho namin yung kwarto ni Mama Juan. Kasi minsan si Mama Juan nanonood ng television. Ma. Nalangin po namin, Lord. Pinupukpok ho namin yung simento. Panginoon, maawa ka sa bayang ito, Lord. Makapag-establish ka ng simbahan mo, Panginoon Jesus. Dalangin ko, Panginoong Isus, na yung bayan ng Santo Tomas, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, na ibang lugar ang iyong nakating ng gospel ng biyaya mo. Panginoon, nanalangin kami, Panginoon. I-establish mo ang iyong gawain sa lugar na ito. At sa loob nga ako ng 3 taon, sa loob ng 3 taon, mani-discourage ka. Kasi si Ate Leonie at si Ate Nena lang nadalo. At si Ate Nena nga ako ay nag-Hong Kong pa, di iisa na. Iisa na. Oh. Ay tumigil ba tayo ng prayer? Hindi. Lalo tayo nanalangin. At doon sa panalangin natin ginawa, naabot na tayo ng gospel. Amen. Amen. Kaya kung ang simbahan, lahat ay gagawa at sasama ho sa purpose na ito ng simbahan, ay di ang dami hong papasok sa langit. Amen. Sapagkat ang panalangin ng matuwid, ino-honor ng Panginoon. At naging magpintahan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. So palakpakan ho natin ang Panginoon. So intercessor as watchman, intercessor as spokesman. Kasabi nga ni Moises, doon sa ating text kanina, Panginoon, alang-alang po sa iyong habag, patawarin niyo po sila. So tayo spokesman, watchman, spokesman. Amen? At isa pa ho, ang intercessor po ay remembrancer. Tagapagpaalala. Kaya lagi ko kayo ni-encourage po. Kayo magtanim ng buhay, ng talento, ng panahon. Hindi kayo talo. Every time na may problema dumadating sa buhay natin, pwede natin palalahanan ng Panginoon. Lord, ako'y naglingkod sa iyo. Alang-alang sa akin. Amen. Hello.
abutin, Lord, ng biyaya mo at ng grasya mo itong mga kapatid ko. At ino-honor ng Lord ito. Kaya nga doon sa book ni Esther, yung yung hari ng Persia, hindi makatulog. At sa hindi niya pagkakatulog ho, binuksan niya ho yung lahat ng journal po ng kaharian. At nakita niya doon, may 3 taong nagtangka ng buhay sa kanya. At ang nagligtas ho sa kanya ay si Mordecai. So sabi nung hari, tinawag yung kanyang kanang kamay, may ginawa ba akong mabuti kay Mordecai? So sabi ng kanyang kanang kamay, ay naku, mahal na hari, wala po. So naalala ng hari, kinaumagahan, pinatawag mo si Mordecai. Sabi niya, kunin yung aking sedro, pasakayin doon sa aking kabayo, at ilibot sa lahat ng aking nasasakupan. Amen? So, kung tayo ho'y may mga bagay na magagandang ginawa para sa Panginoon, ipaalala natin, pagkabat ang Panginoon ay sovereign God. Amen? Alam niya ang lahat ng bagay, pero gusto ng Panginoon, nakadepende tayo sa Kanya. At pwede natin gamitin itong panalangin ito. Amen? Tayo yung watchman, tayo ho ay number 2, tayo ho ay spokesman. Number 3, tayo ho ay remembrancer. You who will remind the Lord. Amen. Ipapaalala natin sa Panginoon ang kanyang magagandang ginawa sa sangkatauhan at ipapaalala din natin sa Kanya, Panginoon, alang-alang po sa panalangin ng matuwid. Kami po, Panginoon, ay nagsusumamo. O kaya nga ho, eto, tayo ngayon ay nakasecure na isang simbahan. Masasabi natin atin, ito ho'y hindi amin ni Pastora, ito'y atin. At ito nga ho ay patatapos natin. At baka nga ho itong mga darating na buwan ay ating patatapos na ho yung unahan, tapos pintura. At pagkatapos po ng pintura ay yung pong 3 aircon. Ay 3 aircon ilalagay natin ho dyan sa inyong tabi. Amen? So palakpakan ho natin ang Panginoon. Yung palakpak ho malakas. Amen. Kaya sabi ng the Lord appointed His people to be His remembrancer. Paalala natin sa Panginoon. Take no rest. Ye that are the Lord remembrancer, take no rest. Kaya nga ho ang size ng simbahan, nakikita ho sa size ng prayer. Amen? At pag tayo nananalangin, kung gaano tayo nasa Sunday service paglinggo, maganda ho na tuwing umaga, tanghali, hapon. Tingnan niyo ho yung bayang Korea. Yung bayang Korea ho, galing ho yan sa Civil War. Kaya nga ho yan din nagkaroon ng North saka South na hati. Nagpatayan ho sila. At nung sila ho'y nahati, alam yung ginawa ho ng mga Lutherans, mga Baptist, yung mga Methodista doon sa bayan ng Korea. Ang ginawa ho nila, nanalangin ho sila. At hanggang ngayon ho, palibasa nga ho, ang background ho nila ay Buddhist. At sa pagiging Buddhist ho nila, ay talaga ho napaka-ikting. At nung araw nga ho, nakadala ho ako ng isang seminar doon sa Jamboree, sponsor po ng mga Koreano. Ay talagang makikita mo ho, pag sila ho'y nanalangin, halos maghapon. At pag napisil yung kamay mo ho, talagang sa sobrang intensity ng kanilang panalangin, makakamdaman mo yung physical na kalagayan, talagang pipisilin ka. Talaga ho, ganun ho yung kanilang kultura. And tingnan nyo ho nangyari, nagkaroon ng turnaround. At lagi ko nasasabi ho sa inyo, noong 1965, ang idol ho nila, yung Pilipinas. Kasi bakit po nila idol? Kasi naging idol po tayo ng Bayang Korea. Kasi noong panahon ng Civil War nila, yung pong ating bigas, pinapadala natin sa mga taong walang makain. Amen? Ano naging
naging susi ng kanilang turnaround. Ang susi ho ng turnaround nila, intercession. Kaya nga, sabi ho nung Korean speaker ho doon, kung anong dami namin simbahan, pag-araw ho ng Biyernes, every Friday daw ho, overnight yung mga Koreano, nananalangin ho sa simbahan nila. Nag-i-intercede para sa ibang tao at sa kanilang bayan. Amen? Kaya ho yun. Alam ko ho, itong ating topic, ito ho ay isang topic na talaga hong hindi popular sa simbahan. Pero pag ginawa ho natin ito, mga kapatid, at sumama kayo, ipapanalangin ang 3 tao mahal mo sa buhay, ay sino hong aayaw nun? Amen? Kasabi dito, Lord, alang-alang sa iyong kahabagan, tulungan mo kami. Importunity is here commanded. The word importunity means pleading with annoying. Ano ho? Kaya nga ho, nag-aanoy si Moises. Sabi niya, Panginoon, nagpiplit ako, huwag mo pong ibaba ang judgment po. Importunity is influential with God. The word importunity meaning, please, pleading with annoying. Parang batang maliit na hindi ka titigilan, iiyak pag ayaw niya. At hindi papayag at iiyak din pag hindi nakukuha ang kanyang gusto. Importunity on our part is the sign of coming action on God's part. So yun daw pleading with annoying. Lord, dalangin po namin. Nag-aanoy ka, nakikiusap, nagmamakaawa, nagkakaroon daw doon ng sign ng coming action in God's part. Amen? Marami nga ho sa inyo, marami sa atin, bunga ho ng panalangin. Amen? Bunga kayo ng panalangin. Yung na-testify ko nga ho dito, si Kuya Gary, binabawalan ho ni Ate Sie. Gusto ni Ate Sie, sa albularyo sila sumimba. Ano ha? Siya ipanalangin si Sie. Pinanalangin ni Sie yung kanyang mga kapatid. Si Maymay at saka si Michelle. Okay? Nagpatong-patong ng gano'n. Nagkaroon ng intercession. Amen. Amen po. Si Helen, si Pastora Helen, ipinanalangin si Pinang at si Merly at yung kanyang mga anak. Nagpatong-patong. At mukhang magkakaasawa yung kanyang mga anak taga-Alaminos. Okay? Nagkaroon ng prayer. Amen. Amen. At yung mga taga-Daraman, ipinanalangin ang mag-asawa. Sila Jojo, ipinanalangin yung mga kasama sa trabaho. Nandito, anong bunga? Panalangin. Amen. Sa Ate Cora, ipinanalangin mga taga-Santa Ana. Anong nangyari? Nandito yung mga taga-Santa Ana. Kami ni Pastor, ipinanalangin mga taga-Biga. Yung mga taga-Biga na malayo, nandin kasi ipinapanalangin. Amen. So ano ang bunga? Panalangin. So may sign. Hello. Merong sign na merong gagawin ng Panginoon. At kung may gagawin ng Panginoon, amen, ay di kinakailangan yung simbahan niya, makabalik po doon sa layunin yun. Inuna ko muna yung purpose, yung mind ni Lord. Ano ho? At yung mga bagay hong yun, ang nagpapaano sa atin, Lord, alang-alang sa habag mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Amen? Amen po. Sila Ate Isang, bunga ng panalangin. Sila Ate Edith, bunga ng panalangin. Kaya tayo, tingin ko nga ako sa March 7, maraming hihipuin ng Panginoon. Amen? Amen po. So, palakpakan natin ang Panginoon. Isaiah 66, lundag tayo ng konti. Isaiah 66 verse 8. Ano sabi ng Isaiah 66 verse 8?
So sabi ko sa Isaiah, antayin natin ng kaunti. Okay. Before she was in labor, she gave birth. Who has heard such a thing? Who has seen such a things? Shall a land be born in one day? Shall a nation be brought forth in one moment? For as the Zion is a place of the presence of the Lord. For as Zion was in labor, she brought forth her children. So sabi na Isaiah, lundag naman sa Hudo sa chapter 66. Kasi talagang gusto niya makabalik ang Israel sa kanilang bayan. Ano ho? So sabi niya, in-encourage niya yung kanyang mga kababayan. Nakakita na ba kayo na sa isang iglap, ang isang bayan ay ipinanganak? Who has seen such things? Shall a land be born in one day? May panganganak ba ang isang bayan sa isang araw? Shall a nation be brought forth in one moment? May babalik ba ang isang bansa sa dati ng kalagayan sa isang segundo? For as a Zion was in labor, she brought forth her children. Amen. Kasabi ho dyan, for as a Zion was in labor. Ano yung in labor? Alam ito ng mga nanay. Di ba? Nung kayo ho ay nagbuntis, nanganganay ho kayo. Hello? At pag ho kayo nanganganay, 9 na buwan ho kayong halos ayaw ng maligo kasi mabigat ang katawan mo. Amen. Amen po. 9 na buwan kang napakahirap ng kalagayan mo. At ang sabi ni Isaiah, for as soon as a Zion, kinakailangan daw ho na may panganak ho natin doon sa pasensya ng Panginoon, doon sa sinapupunan ng Panginoon, Zion, the place of the presence of the Lord. Amen? Amen. Was in labor, she brought forth her children. So ibig sabihin, yun daw ho panalangin ay panganganay. Amen. Kaya ang panalangin ho ay hindi madali. Katinan nyo yung mga nanay na nagkakaroon na ng anak, di ho ba kayo ay 9 na buwan na nanganganay at talagang sa iyong panganganay, masasabi mo na lalo ng manganganak na, ayoko na, kasi napakahirap. Mahirap talagang manganak. At nakita ko sa asawa ko yan. Hindi makalaba, hindi makaluto, lalo na ho yung 9 na buwan na, 8 na buwan na. At sasabihin ng doktor, tuwing umaga, ikilalakad na. Ano ho, pabababain natin yung baby. Ano ho? At habang nanganganay ka, madali ba humanganay? Hindi madali. Kaya nga nang ipanganak yung anak mo, di ho ba miski ang hirap ng kalagayan ng nanay, tatawagin, ito na ho yung baby mo. Yung nanay na langanay ng 9 na buwan. Ay, praise the Lord. Kamukha ng aking asawa. Natutuwa siya. Amen. Amen po. So, yung panalangin, sabi dito, baka daw may panganak ang isang bayan. Hindi daw pwedeng sa isang moment may panganak ang isang bayan. Hindi daw sa isang segundo may papanganak ho ang isang nation at may babalik sa doon sa bayang Israel. So sabi ni Isaiah, tayo mag-labor. Tayo parang nanay na mag-labor tayong lahat. Ipanalangin natin sa Panginoon na tayo makapalik doon sa Israel at may tayo natin muli yung Zion, yung pasensya ng Panginoon. Amen? Ay, sino nga ayaw ho ni Ray? Hello? Kaya ho yung apo ko, di may malay na ho, si Kate. Ang ginawa ho nung nurse, tinabi ho kay Kate. Kinuha ho doon sa nursery, pinagtabi yung mag-ina. Ay si Kate nga ho, miski hirap na hirap, sabi niya, ay, praise the Lord. Kamukha ng maliksi. Oh, tuwa-tuwa! Tuwa-tuwa! Oh, pumalakpak nga yung mga nanay na naiintindihan ako.
Ang panalangin ho ay travailing. Amen. Ang panalangin ay panganganay habang sa 2 buwang ire at tayo nananalangin, ating ipinaglilimlim sa ating sinapupunan at doon sa Zion, place ng presence ng Lord para ho yung mga tao maisilang na muli at magkaroon ng kaligtasan. Amen? Mantakiho nyo, dami hong tao. Kinuha nga asawa ko ho sa SM no isang araw. Sabi ko, naku, dami talagang tao. Ginawa ko na lang, nandun ako sa KFC. Ginawa ko na lang, Lord, dalangin ko, Lord, kahabagan mo yung mga tao. Kahabagan mo yung tao. Nakakita ko 3 kapatira. Akala ko ipapakainin ako sa KFC. Okay. Nakaganon talaga yung kamay ko, Lord. Ang dami talaga ng tao. Tingnan nyo, estudyante ho natin ngayon. Tingnan nyo, ang dami ng tao. Nung araw ho, ito, mula ho doon, hanggang ho doon, sa taanang ito. Ito ho ay Kapihan, Lansonesan, Sagingan, Nyugan. Tingnan nyo na ho ang mga bahay. Ang isang sign, sabi ni Lord, pag ang tao ay parang dagana, there will be a multiplication. Kasi nyo ang tao parang daga. Dami. Sinong tatayo sa gap? Sinong tatayo sa gap? Eh di ang simbahan ni Lord. Amen! Amen po! Tatayo tayo sa gitna at sasabihin natin, Panginoon, ako po yung spokesperson mo. Lord, ako po yung watchman mo. Amen? Lord, ako po yung tagapagpaalala mo. At Lord, ako din po yung magtatrabail para sa mga taong ito. Iligtas mo po sila, Panginoon. Iligtas mo, Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Moises. Kung ng Panginoon, at ang puot ng Panginoon hindi natuloy. Amen? Katayo, in-encourage ko kayo. Yung intercessory prayer, ito ho yung nagbubunsod para ang Diyos kumilos po dun sa puso ng tao. God is sovereign, kayang gawin ho yun. Pero gusto ng Panginoon, tayong tao ang gamitin niya para abutin yung kapwa natin tao. Amen? So tapos na ho ako, may napulot kayo. Baka nang napulot ho ninyo pagbubuntis, magbuntis ho tayo ng kaluluwa. Amen? Amen! So, palakpakan natin ang Panginoon. Sino ang sasama sa simbahan ng Panginoon para tayo manalangin?